Mas lumakas ang tawa ni tatay at ni nanay at namula roon, kaya pinaikot kong buhok sa daliri ko. Bakit ngayon, Nay? Di na ba ako maganda? Bakit doon? Ganun talaga, Francesca. Past is past. Sagot niya at halos gumawa ako sa pangasar niya at mas lumakas ang tawanan nila ni tatay. Iniatid ako ni tatay sa ng tricycle na minamaneho niya papuntang airport dito sa amin pagkatapos ng 2 page na back-to-back habilin ng aking butihing ina. Halos kabisado ko ang bili niya dahil paulit-ulit na sinasabi kapag umaalis ako pero ayos lang. Masaya ako marami siyang bilin at ramdam kong mahal niya ako. Nga lang minsan gusto ko na magsulat ng kasulatan na may habilin siya. Paniguradong perfect ako doon kahit nakapikit pa. Mag-iingat ka doon anak ha. Alam kong paulit-ulit nang sinasabi ng nanay mo sa'yo pero uulitin ko ulit. Alagaan mo ang sarili mo ha. Alam ko competitive ka at masipag pero mas isipan mong pagkain. Okay po tay, kakain ako sa tamang oras. O siya sige na't baka mahuli ka pa sa flight mo. Ay, sandali po. Sabi ko at pinagmasdan niya ako, binuksan ko ang bag, kumuha ng wallet ko at inabot sa kanya. Naku, wag na anak. Ani at binilik sa akin. Ayos kami ng nanay mo, kumikita naman ng sakahan. Sige na tay. I smiled and opened his palm. Ayos lang po at kakasweldo ko lang sa ospital. Pero bakit money mo na dapat to at di mo rin pagkain sa ibang bansa eh? Ayos lang, may ipon naman po ako. Ngiti ko. Hayaan mo tayo at gagalingan ko sa convention. Ang alam ko, nagre-recruit sila ng mga doktor para magtrabaho sa mga malalaking ospital sa Maynila. Malay mo, swertehin tong anak mong reyna ng dinibdibang lupa ng San Isidro. Bigla siya natawa at ginulo ang buhok ko. Ikaw talagang bata ka? Hilig mong magbiro? Sige, tatago ko to. Gamitin ko kapag kailangan namin ng nanay mo. Basta ba, mag-iingat ka doon anak ha? Opo tay, ingatin po kayo ni nanay. Nagyakap kami at pagkaraan din, pinakawalan niya ako. Kaya pumasok ako sa local airport ng probinsya. Nang makarating sa arrival, kagad ko nakita mga kasamahan kong doktor na nagtutumpok at nag-uusap. Nasa lubong kong mata ng isa kaya ngumiti ako, pero kumunot lang ang noon niya at bumaling sa mga kasama. Si Sip-Sip nandyan na. Dinig kong bulungan kaya nawala ang ngiti ko. I sighed. Pinagwalang bahala kong usapan nila at di na nagsalita. Sanay nang nilalayuan nila ako. They think may kapit ako sa ng ospital kaya ako gusto ng mga senior namin. Pero wala naman talaga. Nagtatrabaho lang akong maigi at maayos kaya nagkaka-close ko sila. Anyway, their opinion should not matter. Di naman nila alam ang totoo eh. They will always talk behind other people's back kahit anong paliwanag mo. Basta mahalaga alam ko sa sarili kong wala akong maling ginagawa. Ngumuso ako. Sumalyap sa flight ticket at tinanda ng numero bago medyo nag-ikot. Ilang row ang nadaanan hanggang sa may makitang empty bench. I saw a man leaning in on a seat. May suot na puting plain shirt at gray coat, gray slacks at kulay puting sneakers. Di ko makitang mata niya dahil sa suot na shades. May neck pillow at ang maliit na itim na travel bag sa gilid. Uy, pogi, I said in a small voice bago tumikim at bahagyang lumapit. Hello, good morning. I greeted at nakita kong pag-ayos ng upo at pagbaba ng shades. I almost gasped when I saw his jet black eyes staring at me. It was deprived of any emotions pero nang tumaas ng bagay ang isang kilay niya, ngumiti ako. Pwede makaipo sa tabi mo? Wala kasing maupuan doon banda eh. I pointed somewhere with a wide, sweet smile on my lips. He stared at my face. I saw a visible faint stubble on his chin. Ang panga mapa-foreign sa kanyang mukha. Oh, hindi ba to Filipino? Mukhang foreign? Di siya sumagot kaya mas ngumiti ako. Pero walang salitang binalik niyang shade sa kanyang mata. Samantala parang walang nangyari kaya mas naguluhan ako. Is that a yes? I asked at mukhang oo naman. Kaya marahan ako na upo sa tabi niya. Salamat, Pogi. I said at wala siyang imig. Alam mo kasi walang upuan doon kaya dito na lang ako. I saw his forehead creased. Nakita ko may pinindot siya sa phone at umawang ang labi ko na makitang may AirPods pala siyang suot. Oh, sorry. I said in a low voice and just minded my own business. I could smell a whiff of his manly perfume. Lalaking lalaki at parang ang sarap lumapit para mas maamoy. Pero isang lingon ko lang sa kanya, mahihimatay na ata ako. Wala akong boyfriend pero I have good eyes when it comes to men and this one is definitely my type. Gwapo at mukhang tahimik lang. His red lips are slightly parted. I saw him lick it at mas namula yun kahit napalunok ako. He has pointed nose and sharp and prominent jaw. His hair is in a short blowout with tampered sides, making him look clean. We stayed that way for almost an hour at pasimple lang akong sumusulyap.
Mukha namang wala siyang pakialam sa paligid. Tahimik lang siya nakikinig ng music at suot-suot ng shades niya. When my flight number is called, mabilis akong tumayo at bumaling sa kanya. Salamat sa pagpapaupo dito, Pogi, I said smiling. Bye, punta na akong plane. I waved like a bull pero he is unmoving. Nasa may hulihan ako, bitbit ang hand carry kong maleta. I was smiling brightly when the attendant verified my ticket. Habang sumusunod sa mga kasama papunta sa plane, halos mapatili na ako sa excitement. First time ko makasakay sa eroplano. Gusto ko sa bintana. I was hoping happily while I'm walking. Todo picture sa dinadaanan para isend kina nanay at tatay. At na makarating sa hagyan paakit sa aircraft, tinago kong hawak na phone para buhatin ang maleta. Napangiwi ako na matantong medyo may kabigatan ngayon. Ano kayang nilagay ni nanay ng mga pagkain dito? 2 kamay na ang dala ko, habang pa isa-isa umaakit sa steps. Nakangawi dahil hindi naman ako mamasal na tao. Buti nilang huli ako kung di nakakaya sa mga kasama. I took a single step with both of my hands on the handle, but suddenly it was snatched on my hand. Bakit? Why? Di niya ako sinagot. Natulala ako habang minamasdan siyang binubuhat ang bag ko ng isang kamay, habang buhat sa kabila, ang traveling bag niya pakit sa eroplanong parang wala lang. Bigla akong tumakbo, pahabol sa kanya. I saw the man glance at me coldly kaya ngumiti ako at kinuha sa kanyang maleta. Thanks, I said sweetly and he did not say anything. Nakita ko bumaling siya sa flight attendant at may sinabi, Mr. Falcon? Tawag nito sa kanya. You can call me Shirley. The director is calling for you. Ngumuso ako at diretso nagdakad para hanapin ang seat na gusto ko. It took me a while to get there dahil mga kasama ko excited din gaya ko, kaya maingay sila at nagpipicture din sa daan. I smiled sweetly. Nakaka-excite naman to. Sana masaya yung flight. Na makita kong seat number, nabuksan ko ang compartment sa itaas. Gaya ng ginawa ng iba at binuhat ng baggage para iangat sana, pero hindi ko kinaya. Ano ba yan? Halos bumusangot ako sa irita doon. My God! Halos mapamura ako sa irita. Kala ko mahuhulog kong hawak na maleta pero sa gulat ko, may sumalaw mula sa likuran ko. OMG si Pogi! His forehead just grazed at me kaya tumikim ako. 2 beses mo na akong tinutulungan. Salamat! And sorry din sa abala. He briefly nodded. Hala, we're seatmates too? My heart is hammering inside my chest pero may naalala kaya ngumuso ako. Hello? Pero kasi ako dyan sa may bintana. Kapal na mukha ang katapat para masabi ko yun. At nakita kong paglingon sa akin. Hello. Sorry sa abala pero kasi ako sa window. Kasi first time ko sa plane, gusto ko sana makita yung langit. Miss, ano bang ticket number mo? Ani na nasa may pinakagilid na lalaki. Binilingan ko siya at inabot ang ticket ko. I saw him remove his black mask na tinanggal niya ang cap na suot bago ginulong buhok. Tumitig siya at ngumiti. Sa gitna ka namin, miss. Si Dr. Falcon ang sa bintana. Sagot niya, lumubog ang dimple. Namilog ang mata ko, tumikim. Di alam ko mahihiyang pinagpipilitan ko ang seat. Kala ko pwede kahit saan basta number lang. I didn't know my number. At doktor siya? Sorry. Pasensya, sorry, Doc? To my shock, bigla siyang tumayo sa upuan. Naupo sa gitna. Walang salita, napakarap-karap ako. Ibig sabihin nun, dun ka na. Biglang tumawa yung lalaki na may dimples at umiling. Go on, miss. Upo ka na. Ayos lang yan. I was really confused. Napahawak sa malit kong handbag bago marahang naglakad palapit sa gilid. Doc, salamat pala. Cheska. Pakilala ko at bumaling siya sa akin bago tumango. Sumalyap sa phone na hawak. Is he mute? Pagpasensya mo na at may buwan ng dalaw. Biglang sabi niya kaya't nanlaki ang mata ko sa gulat. You! I heard the handsome man said. Joke lang, miss. Tamad lang siya magsalita. Ano lalaki may dimples kaya nagtatakang tumango ako. Ganun ba? Pero salamat pa rin ang bait mo. Tapos gwapo. Biglang naubo yung lalaki maitim na mata kaya't napasinghap ako. I'm sorry, are you okay? Natatawang binigyan nung katabi niya ng tubig yung lalaki. Umiling lang itong basta na lang tumayo. Nagtakip sa bibig niya. I watched him go, kaya mas naguluhan ako at bumaling sa isang lalaki. Ginalit ko ba siya? Hindi. Magbabanyo lang yun at nagulat sa sinabi mong gwapo siya. He smiled and he looked handsome too. Totoo naman kasi, pati nga ikaw gwapo eh. I like your dimples. I said with a smile at mas gumiti siya at nilahad ang kamay sa akin. I'm Brian. Aniya kahit nagulat ako at mabilis tinanggap ang kamay niya.
I'm Cheska. Doktor ka rin? Pupunta ka rin ba sa convention? I asked and he shook his head, smiling. No, nakisakay lang ako rito. I'll go down to Manila for the connecting flights, tapos dun lang. Ililipat pa ng eroplano, right? He asked, kaya tumango ako. Oo, I answered before withdrawing my hand. So, sa Manila ka lang bababa? Di ka didiretso sa Amerika? No, I'm our artist. May pinuntahan lang ako rito. I saw him glance at the hallway and slowly swore his cap. Ikaw? I'm a doctor. I answered him. Convention lang din sa Amerika. Cousin? My eyes widened and he chuckled, nodding. Oh, I see. He smiled kaya mas nakita ko ang kanyang dimple. I am sorry for my cousin's attitude. He's just like that. Yeah, that's Jericho. He's a doctor too. Attending something. I think parehas kayo. Wala ka bang kasama sa pagpunta? Maybe you can tag along with him. Di lang yan pasalita at medyo tahimik pero mabait naman. Wow! Ang galing naman. Di naman niya ako siguro susungitan, ano? I asked. No, hindi naman. Kulitin mo lang at malambot naman yan. Ingat ka lang kasi minsan dragon. Nagkatawanan kaming dalawa pero isang tikhim ang nagpatigil sa amin. Sabay kaming bumaling at nakita si Jericho mukhang ines na bumaling kay Brian kaya natawang huli. Oo na, sorry na. Shut up or I'll tell Shirley you're here stalking her. Gago, oo na. Dali, upo na. Brian hissed. Hinila si Jericho kaya padarag itong napaupo sa tabi ko at nagsalubong ang mata namin. Hi Jericho, I'm Francesca Caringal. Ang future mo, Cheska na lang for short. Tumitig siya sa akin. I saw the coldness slowly disappearing on his eyes while staring, pero biglang tumikim at sumandal sa upuan. Oh hi Cheska, I'm Jericho. I mimicked in a manly voice. Inangat ang kamay para makipagkamay sa sarili. Binalingan ako ni Jericho na mukhang iritado. Si Brian natatawa. Damn girl, I like you. Bagay kayo nitong taong yelo. Shirley? Jericho cut him off, annoyed. Oo na. Brian exclaimed and punched him annoyingly. Tatahimik na. During our flight, I was all smiles. Di ako kinakausap ni Jericho kahit kanina pa. Puro lang phone at nakikinig pa ng music. Di nagsasalita. Mabuti na lang kausap ko si Brian na nakamask at tagong-tagong buka habang nasa biyahe. I noticed him quiet and looking nervous when a certain flight attendant is asking and roaming the crowd. I was almost nauseous kaya't sinubukan kong matulog at medyo successful naman dahil pagkarating ng Maynila, kumalma na ako. Nagpaalam siyang mauna na sa amin bago naglaho kaya't sinundan ko siya ng tingin. I saw Brian then surprised the flight attendant. Mukhang girlfriend niya at sabay silang bumaba na eroplano. I opened the compartment at takmang kukunin yon pero sa gulat mabilis nang kinuha ni Jericho ang gamit ko. I followed and saw him carry it habang pababa kaya umawang ang labi ko. He is a gentleman too. Nanay, may crush na ako. Hindi na lang ako diploma, baka may future. Yayakap na rin sa akin kagabi. Sinusundan ko siya pababa sa eroplano. Buhat-buhat niyang maleta pababa kaya tinakbo ko siya. I was hoping he'd speak to me pero to no avail. Mukhang walang pag-asa. Puro lang tango at minsan walang pakialam. Just one word, say something. Salamat! I said happily when he lets go of it. He nodded briefly, walang imik na lalagpasan kaya umawang ang labi ko. Jericho, sabay na tayo! I exclaimed. Sabay din tayo sa connecting flights, Jericho! Iniwan niya ako. I was pouting while looking around. Nagsabi ang head namin na magkikita-kita kami ulit after 1 hour pagkatapos kumain. Ayoko mawala sa airport kaya sumunod ako sa mga kasama kahit may kanya-kanya silang grupo. They went to a local fast food na meron sa airport. Pumila ako para sa pagkain kagaya nila at nag-order ng kahit ano. Hoy, bilisan mo, dali. Mag-isa si Dr. Falcon sa upuan, makiupo tayo. Masaya nilang sambit kaya bumaling ako at nakita si Jericho sa pinakagilid ng fast food at may sariling mundo. May earpod sa kanyang tenga. Ang isang libro nasa gilid ng mesa habang may hawak na kape. Mukhang hindi pa ginagalaw. He looked immaculately handsome and reserved. Crush ko na ata talaga. Bumili lang ako ng burger at kape. Naglakad palapit kay Jericho at nakitang ang iba ko mga kasamahay naroon sa kanyang gilid at nakikiusyoso. Nagtutulakan sinong magsasabing makikiupo at papatalo ba ako. I am the most competitive Francesca Carinal and so confidently I walked towards them. Malaki ang ngiti ko naglakad at nagsalita. Hi Jericho, wala nang upuan eh. Pwede makiupo? I asked cheerfully. Anong, nauna kami ah? Ika said in a whisper. Doon ka na, piling ka namang close?
Bakit? Nauna ako magsabi ah. I answered back and glanced at Jericho. Jericho, patabi ako ah. I was about to sit when he glanced at me coldly and spoke. No, he said coldly and I was stunned. I heard Ika and her friends chuckling. Sabi ko sa iyo eh. Aniya sa maliit na boses kaya parang nahiya naman ako kaya tumikim ako. Slowly, I took a step back. Humigpit ng hawak ko sa tray at takmang aalis pero nagitna na may magsalita. I mean you girls. He said coldly at the girls kaya't marahas ako napalingon. Nakita nakatitig ang itim at seryoso niyang mata sa akin. Ha? Ika asked. Francesca, go back here and sit. My coffee is cold. Aniya habang nakipagtitigan sa akin kaya napanganga ako. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.